Kumusta sa inyong lahat? Ako po pala si Troy at ito ang isang araw sa buhay ko dito sa New Zealand bilang isang dairy farm worker. Ngayong araw, simple lang. Naglinis ako ng inuupahan kong bahay pero gusto ko ring ibahagi kung paano ang buhay dito, lalo na para sa mga kababayan nating gustong magtrabaho sa dairy farm. Maaga akong nagising gaya ng nakasanayan sa dairy farm, kadalasan 5 o'clock to 6 a.m. ng umaga. Pero ngayong araw, rest day ko. Kaya naman ginamit ko ang pagkakataon para maglinis ng bahay. Importante sa akin na malinis ang inuupahan kong bahay kasi dito ako nagpapahinga at nagre-recharge. Ang bahay na inuupahan ko ay may 3 bedroom, isang kitchen, isang banyo. Simple lang pero maayos. 200 New Zealand dollars ang bayad kada 14 days. Halos 100 New Zealand dollars kada linggo. Mura na ito dito sa New Zealand, lalo na kung malapit sa farm. May sarili akong kwarto, kitchen at banyo. Hindi man fancy pero comfortable at sapat para sa pang-araw-araw. Malapit lang ang bahay sa farm, mga 10 minutes drive gamit ang motorbike. Isa ito sa mga rason kung bakit pinili kong magtrabaho sa dairy farm dito sa New Zealand. Lapit lang sa farm ang bahay, mura ang upa ng bahay, at hindi mo na kailangan magpamasahe. Marami ring mga Pilipino na nagtatrabaho sa dairy farm na may ganitong setup, malapit sa trabaho at mura ang renta. Ngayong rest day ko, sinigurado kong malinis ang paligid. Nagwalis, nagmap at inayos ang mga gamit. Para sa akin, hindi lang ito tungkol sa kalinisan. Kapag malinis ang bahay, mas magaan ang pakiramdam. Isa pa, respeto rin ito sa sarili at sa mga kasamahan mo sa bahay. Para sa mga kababayan natin na gusto ring magtrabaho dito sa New Zealand, lalo na sa dairy farm industry, ito ang mga tips ko. Alamin kung qualified ka. Bago ka mag-apply, siguraduhin mong qualified ka sa basic requirements. Kadalasan ang hinahanap ng employers ay may 2 years working experience sa dairy farm, lalo na sa baka o gatasan. Pero kung wala kang experience, pwede ka ring makapasok basta willing kang matuto at ang pathway mo na gagamitin ay student pathway. Pangalawa, gumamit ng legit na agency o employer. Napaka-importante na lehitimo ang agency o employer na sasalihan mo. Huwag basta-basta magpapadala ng pera online kung hindi ka sigurado. Pwede kang mag-check sa POEA website o magtanong sa mga kakilala mo na nasa New Zealand na. May mga employer din na direct hiring, kaya buksan mo rin ang LinkedIn o Seek NZ para maghanap. Pangatlo, ihanda ang iyong dokumento. Kailangan mo ng valid passport, updated CV o resume, NBI clearance at medical. Kung may experience ka, ilagay mo sa resume mo ang task mo. Lalo na kung nag-aalaga ka ng hayop, naggagatas, naglilinis ng kulungan, o nag-ooperate ng farm equipment. Maganda rin kung may reference letter ka mula sa dati mong employer. Pang-apat, mag-apply ng tamang visa. Ang kadalasan na visa para sa dairy farm ay Accredited Employer Work Visa o tinatawag na AEWV. Kailangan meron kang job offer mula sa accredited employer sa New Zealand. Ang employer ang kadalasang tutulong sa mga application mo, pero ikaw pa rin ang dapat mag-ipon ng requirements. Panglima, maging patient at consistent. Hindi agad-agad makapasok, minsan inaabot ng buwan ang proseso. Habang naghahantay, patuloy kang mag-apply sa iba't ibang employer o agency. Huwag mawalan ng pag-asa. Gamitin mo rin ang panahon para matuto ng basic English at farm vocabulary. Dito pala sa New Zealand, kailangan mong maipasa ang English exam. Ang band score na kailangan sa IELTS ay 4.0 at sa PTE naman ay 29 points. Ayan mga kabayan, 5 tips para sa mga gustong mag-apply sa dairy farm dito sa New Zealand. Hindi man madali ang simula pero siguradong sulit yan sa tamang tiyaga at diskarte. Good luck sa application mo at kung may tanong ka pa, huwag kang mahiyang mag-comment o mag-message. Hanggang sa muli!